ang sarili ko, hindi na ako bata. Anak, ginagawa lang namin ito ng daddy mo para sa proteksyon mo. Anak, para hindi ka mapahamak, sundin mo na lang ang sasabihin namin. Kasama po sa responsibilidad ng mga magulang ang protektahan ng kanilang mga anak sa lahat ng pagkakataon at sa abot ng kanilang makakaya. Pero paano kung ang proteksyon na ibinibigay sa mga anak ay pawang sumusobra na pala? Yan po mismo ang nararamdaman ng isang anak na humihingi ng advice sa atin kung paano niya sasabihin sa kanyang tatay na parang sumusobra na ang pagpoprotect nito sa kanya. Basahin po natin ang kanyang sulat. Sabi niya, Dear Mama P, ako po si Diane, 17 years old, kasalukuyang grade 12 student mula Caloocan, at nais ko po sanang humingi ng advice kung ano po ang pwede kong gawin para ipaalam sa Tatay Miguel ko na may mga pagkakataong sumusobra na po ang pagpoprotekta niya sa akin. Alam ko pong ginagawa lang naman ni Tatay yon para protektahan ako sa mga pwedeng mangyari sa akin na hindi maganda. Pero pakiramdam ko minsan ay wala na po yun sa lugar. Feeling ko nga po ay wala siyang tiwala na kaya kong alagaan at protektahan ang aking sarili. Ako po ang ano po ang pwede kong gawin para masabi kay tatay ang aking saloobin at hindi masaktan ang kanyang kalooban. Lubos na gumagalang, Diane. Para po tulungan tayong payuhan si Diane, makakasama po natin sa Mama Piece of Advice ang bisita nating clinical psychologist na si Doc Aida Maria Perez. Welcome back, Doc Aida. Thank you for inviting me again. Opo, bati po muna kayo sa ating mga kada. Magandang umaga mga kada. I'm back. Yes, hindi naman po masyadong dinescribe or in-enumerate ni Diane kung ano yung ginagawa ng Tatay Miguel niya para sabihin niyang overprotective ang kanyang tatay. Kaya Doc Aida, ano po ba yung mga signs na overprotective na, sumusobra na yung protection na binibigay ng ating mga parents sa atin? Okay. Ang nakita ko wala namang masama talaga sa being protective, no? Kasabihin sa mga magulang na yun ang papel natin sa buhay bilang magulang na alagaan ang mga anak natin at protektahan laban sa mga dangers ng buhay. Kaya lang, may sinasabing over. Pag sinabing over, sumusobra na, merong mga signs ng sumusobra na, no? Parang sobrang worried siya sa isang bagay na pinupunta ng anak na safe naman. Wala namang danger talaga. Example, halimbawa, mga batang high school si Diane, di ba? So may mga field trip. Ang lugar kasi na pupuntahan, yun ang medyo nakakaisip ang mga magulang na posibleng may mangyaring masama. Paano po yung yung medyo sakto lang? Yung parang what do you call this? Irrational na talaga. Irrational, yung fear. Parang such as what kind of... Okay, paghihigpit na sinasabi. Oo. Minsan kasi may birthday lang ang best friend. Birthday lang nila. Silang tatlo lang naman ang lalabas sa mall. Ayaw na ng magulang yon. Baka may mangyari doon sa mall na mukha namang safe. Ang dami naman tao. Pero sobrang... But it also really depends on how old the kid is, di ba? We assume, based on Diane's letter... Kung 17 years old, sa tingin nyo po, pwede nang pwede nang gumimik sa mall na sila-sila lamang. Pwede naman yun kasi hindi naman naabot ng ilang oras yun. Siguro mga 2 hours, okay na, makakauwi na siya. So, at 17 years old, we should allow them to go to the mall with their friends with unsupervised. Walang kasamang yaya or driver. Kasi naman, 17 years old, di ba legal age for driving? Okay. Ano pa po yung signs ng overprotectiveness bukod dyan? Overprotectiveness is parang hindi mo nabigyan ng choice ang bata na mag-speak up. Tatay, safe naman ho ako kasi nandun ang mga teachers ko. Sa field trip, may pupuntahan ang school ng field trip. Yes. Ayaw ng tatay, baka mabunggo ang sasakyan. Kasi very negative na yung agad yung ang kanyang nasa mind. So, syempre, masisisi yung tatay o nanay na mag-alala. Kasi maraming news na nakikita natin sa paligid. Ano pa po, bukod dun sa field trip? Para maintindihan talaga ng mga kada natin, we're all on the same page when we're talking about overprotectiveness. Okay. Ang overprotectiveness kasi parang alam naman niyang safe pero hindi pa rin niya papayagan.
So let's say, anong Example. example na natin nun? Swimming, kasi di ba may nalulunod naman dyan. Di ba yung outing ninyo may swimming? Opo. Okay. So sa swimming, may lifeguard naman. So lifeguard, at meron namang mga teachers na kasama doon sa class outing. Let's say outing lang ng klase. Pero sa tatay niya, hindi na pwedeng sumama doon. So very restrictive siya. Lahat halos meron agad siyang negative na naisip ng danger. Oo. So safe siya, pero sa mind ng magulang, may danger doon. Okay. So may problema ba si Tatay Miguel because he's overprotective? Wala, hindi natin masisisi yung magulang kasi pumapasok agad sa kanila yung negative na pwedeng mangyaring danger Pero yun ay out of, alam natin mahal niya anak niya, syempre, di ba? Proteksyonan yun. Kaya lang, mas Pero nangunguna. suffocating na. Suffocating, yes, that's a term. Suffocating talaga sa bata yon. Yung effect sa bata, hindi niya nakikita. Actually, hindi rin siya aware. Possibly, hindi siya aware na nakakasakal na pala yung kanyang paghihigpit. Kasi parang safe naman, wala naman talagang danger, pero naisip agad niya may danger. Ang sabi po nila, it's actually the fear of the parent na dinideflect nila sa kanilang mga anak. Parang gano'n. Oo. Well, kasi ang mga anak, syempre, ang dating sa kanila, yung paghihigpit na yon parang walang tiwala sa kanila, di ba? Parang iniisip agad nila na ang tatay naman sobra na kasi wala naman ako nakitang danger dito. Bakit lagi iniisip merong mangyayari, no? So, ang overprotectiveness is parang irrational na sa akin. Parang minsan unreasonable na yung reason, yung dahilan ng tatay na higpitan or restrict. O siguro, another example is they don't allow them to, if they're younger kids, hindi sila pinaglalaro sa labas kasi baka madapa. Pwede Yung yun. ganon. Or they don't want them to try sports kasi baka mabalian. Yes, yes. Or baka magkasakit. Tama. Yun talaga yung yung medyo may pagka-irrational na parang ginagawa naman ng ibang bata their age. Wala namang nangyayari. Tapos, pero hindi sila pinapayagan. Or ako, naiintindihan ko, I don't feel it's overprotectiveness when you limit their cellphone use. Yes. When you restrict social media use until a certain age. Kasi marami talaga mga predator dyan sa social media, di ba? Especially kung public yung kanilang mga accounts. So, for me, that is just the right amount of protection considering the age of the kids. Talagang age-appropriate dapat yung mga restrictions. Tama yun, oo. Pag bata, alam mo na hindi niya kaya. Wala pa siyang alam sa mundo. And therefore, kailangan talaga bigyan ng mga restrictions. Pero ano po ba ang masama sa pagiging overprotective? Ano nagiging epekto nito sa bata? Pag sobrang lumalaki ang bata, na ganun palaging wala siyang chance, na wala siyang opportunity na explain yung sarili niya na tatay, nanay, bigyan niyo naman ako ng opportunity na mag-take ng risk sometimes sa mga bagay na kakayanin ko, na kaya ko na. No? So, yes. Kasi I think the bad effects of this is like hindi magiging confident yung bata to do things on their own. Kasi lagi silang nakadepende dun sa parent nila to do the right thing. Yes. So, magiging averse yan to making mistakes, di ba? Kasi ang mga parents, gusto nila lagi kung saan sila nasa mabuting lagay, Yes. kung saan sila hindi madadapa or magkakaroon ng pagkakamali. But these are all facts of life. All of us eventually will make mistakes, and we have to treat mistakes as a learning thing. Exactly. Na habang sila ay nasa poder pa natin, tuturuan natin sila paano ba i-manage tong mistake. Tama po yun. Na tama hindi yun. tayo, 'di ba, parang katapusan na ng mundo or nagiging over-emotional, 'di ba po? Yes. Ano pa po yung mga potential effects ng overprotectiveness sa bata? Oo. Ang nangyayari kasi, nag-develop sila ng dependent personality, no? Pag naging adult.
Kasi parang nagsisik sila palagi ng approval of, nasanay sila na kailangan may reassurance sila na tama yung ginagawa nila. At ang iba natatakot sa failure, natatakot. Maraming fears na nade-develop, yung anxiety, yung parang takot na gumawa ng challenge kasi baka hindi nila kayanin. Kasi walang nag-support sa kanila na they're used to being supported by the parent habang lumalaki. No, so, So they're not risk takers, no? They are not kasi takot Takot Oo, silang takot magkamali. And then, the worst that can possibly happen is they start hiding things. Exactly, Kasi hindi naman natin sila mapipigilan to, halimbawa, to actually pursue a sport they want to try out. At kung hindi sila papayagan ng kanilang mga magulang, itatago na lamang nila ito sa kanila, which will be worse because you don't know where your kids are, what they're up to, sinong kasama. Whereas kung supervised from the very beginning, o alam mo na, sinong teammates, sino mga co-parents mo dyan, saan sila nagpa-practice, yung mga ganong bagay. Kaya, meron po bang, are there certain, sino po bang mas overprotective minsan? Si tatay or si nanay? Usually, ang nanay talaga ang overprotective, no? Kasi, Or it depends on the kid. Nanay will be overprotective sa girls, tatay will be or protective. same lang. Okay, personality na rin siguro kung sino ang mas Oo, at kanino. dominant. Dominant doon sa dalawa, no? Pero kadalasan talaga, nurturing talaga ang nanay. At saka ang babae, mas may risk. Kung alam naman natin yon. Kasi ang mga lalaki naman, pwedeng mag-defend ng sarili niya kung kailangan. Pero yung babae, para nakita na, hindi naman lahat, marunong na rin mga babae ngayon na mag-defend ng sarili nila. Oo. Pero usually, babae talaga. But we're sure about this. The overprotectiveness comes from a good place. Or not always. It actually depends situation, no? So, we have, the child should understand na ang pag-protect ng magulang is out of, love and concern. Oo. So, love pa rin. Love pa rin ang pinagmumulan talaga. nito. Oo. Oo. As a matter of fact, meron nga ako nakitang graph. Graph? Graph. G-R-A-P-H. Graph. Kung saan, yung isang hanay, yung pataas, ay control ng mga magulang, tapos yun sa kabila, yung horizontal naman is maturity. Na habang ang isang bata ay dapat pa ganun eh. Habang nagmamature ang isang bata, nagiging less or nagiging more yung control nila sa kanilang buhay. Hanggang, 'di ba? Parang parang pa ganun eh. So it's like this, tapos pa ganun. So habang siya ay nagmamature, more ang kanyang control sa kanyang life. Yes. Ganun daw po ang dapat. Kaya, ano kaya ang pwedeng maging steps na gawin ni Dayan kay Tatay Miguel para bigyan siya ng more freedom, ng more chance to be responsible, independent, without hurting his feelings? Okay. So, i-appreciate niya muna siguro yung father niya Yes, sa tama. mga concerns nito sa kanya. Tatay, naintindihan ko kayo, talagang gusto niya lang naman talaga ako mawala, na hindi mapahamak, no? Pero sabi niya, sana bigyan niyo ako ng opportunity o chance na nang magawa ko naman yung gusto kong gawin. Kasi gusto kong i-try at i-assure ko kayo na safe ako, natatawag ako sa inyo or nandito na ako, gano'n na hindi kayo matakot na may mangyayari sa akin. So it's a matter probably of communicating where she is or what she's doing right now, kung kailan siya uuwi na po ako, gano'n. So assurance siguro ng ni Dayan sa tatay niya na okay naman po ako tayo, huwag kayong mag-alala. At saka para sa mga magulang natin, kung gusto po natin, kasi ang role talaga, ang job ng parents is to eventually put ourselves out of a job. Kasi naituro na natin sa kanila lahat and eventually, they can stand on their own 2 feet without us meddling too much, di ba? Yes, oo. Kasi parang helicopter parenting din ang Yes, tawag dyan eh. oo. Yung always hovering, you're always there just in case something wrong happens. So, sana umpisa pa lang po, ituro na natin to sa ating mga anak. Yung napanood ko ngang video,
7 years old na batang Hapon. Nagko-commute na on her own. She gives herself a bath, she dresses herself up. Luluto. She can even cook her own breakfast. So, para po sa mga magulang, kung gusto po nating maging ganito, independent ng ating mga anak, unang-una, i-model muna natin at an early age kung ano yung dapat nilang gawin. And then, the second step is, gawin natin with them para may konting gabay pa rin until the third step, which is they can do it na on their own. So, develop Diba? independence then and confidence nila sa sarili nila. Oo. Kaya maraming salamat po, Doc Aida. At eto naman po ang aming mga piece of advice para sa iyo, Dayan. Ang una, patunayan mo sa iyong tatay Miguel that you can be responsible first in small things. Katulad ng schoolwork. Sana ito'y gampanan mo nang hindi ka na kailangan kulitin or i-remind or sabihan. What else? Your household chores. Sana ito'y gampanan mo rin nang hindi na kailangan kulitin pa ng iyong mga magulang. When you show them that you can be responsible in small things, siguro balang araw they can allow you to be responsible for big things. The second P is pag-usapan, 'di ba? Of course, still in a respectful manner, 'di ba? Na can I get more independence in certain things? Pwede po ba, halimbawa, kung gusto nyong gumimik ng iyong mga kaibigan, sa umpisa, pwede naman siyang mag-tag-along kung gusto niya para makita niya na, you know your way around, you can be trusted. At yung third, ito very important, kahit sa mga anak ko, panatagin. Okay? You want me to trust you to be out with your friends, then you have to be reachable. 'Di ba? Kung meron pong cellphone ng inyong mga anak, kailangan pumipick up sila kapag tumatawag. True. Or kapag nagte-text ako, sagutin mo naman ako, 'di ba? At pakilala mo siya. Siyempre, pakilala mo si Tatay Miguel sa iyong mga kaibigan. Umpisan mo muna siguro by, if you wanna make gimmick later on, imbitahin mo muna sa bahay. 'Di ba? Ipakilala mo yung mga kaibigan sa kanya. Pagkatapos noon, pwede ipakilala mo rin yung mga magulang nila sa iyong tatay para tapos mag-swap number sila para naman, 'di ba, mapanatag ang loob ni Tatay Miguel na yes, if you're out with your friends, I know who they are, I know who their parents are, I know where they live, mas maging na siya, mas maging secure siya that you're spending time with your friends without them. Kaya Doc Aida, maraming salamat for joining us today, sharing us your insights and your knowledge pagdating po sa mga overprotectiveness ng mga parents. And for Arcadas na meron pa pong additional consultation po or concern, saan po ba kayo pwede makontak? Sa clinic namin ng Psych Profile, dito lang sa Quezon City yon, Kalayaan Avenue. Thank you. Yes. At mga kadahanggat maaari, walang magulang ang gusto makitang nasasaktan ang kanyang anak. Kaya gagawin nila ang lahat talaga para sila po ay maprotektahan. Pero ang reality, hindi po sa lahat ng oras at pagkakataon ay mapoproteksyonan natin mga magulang, ang ating mga anak. Kaya ang mas magandang gawin habang pinoprotektahan ng mga anak ay turuan na rin silang protektahan ang kanilang mga sarili. Para pagdating ng araw na wala na sila mommy at daddy, ay kaya na nilang bigyan ng proteksyon ang kanilang mga sarili. Let's get together, Sunnet 25. Sunnet 25.